I think that's one of the biggest downsides of being a nomad. Kasi habang not all transit is short. So habang nasa transit ka, minsan may kailangan kang work na gawin and you have to open your laptop habang umaandar yung sasakyan mo. And that is very difficult. Welcome back again to Kaka-Computer Podcast, where tech meets wit and wisdom. For today's episode, we're gonna talk about being a nomad and a developer at the same time. So, yeah, we have here some nomads. Very interesting siya kasi parang very new siya sa akin na I know na merong mga tao na walang permanent address where they rent lang, pero siguro 6 months to 1 year normally yung stay . Pero nagulat ako nang na-mention nila na meron 1 month lang, 2 weeks, lumilipat na ng So, yeah, can you explain to us, like, how does it work? Yeah. So, it really depends on what your business is dun sa place of destination. Like, for example, if I'm going to Cebu, I want to build a community there. So, magtatagal ako ng konti, mga 1 to 2 months. And then, I'm going to nearby places as well to get some context dun sa ginagawa ko. So, community work is a very nomadic lifestyle. And lalo na kung merong big events, kasi sa crypto, lumilipat-lipat ng country yung malalaki events. Like for example, one month nasa Dubai siya, then another month it's in Singapore, and then another month it's in Thailand. So, kapag may mga ganong events, usually mag-stay ka more than a week. And sometimes may mga side events, residencies, and those residencies take a month. So, may mga residencies na 1 month, magbi-build ka lang ng isang project, and then they're gonna help you find accommodations. Minsan, they provide for accommodations and food na nga. So, yeah, that's the nomadic lifestyle. The downside is you're always on the go and you're living on a suitcase, literally. How about you, Gerald? Sa totoo lang, hindi naman, parang medyo, na ako parang naka-establish na ako saan ako nakatira. Siguro sa perspective ko, ewan ko, siguro tatanungin ka na lang ulit kita kung, in terms of work, like, gaano kahirap yung pagiging nomad? Like, in terms of like, access sa internet, or yung parang yung parang paano mo hina-handle yun in case na mawala yung kasi 'di ba tayo like sa atin established na tayo nasa bahay, sure may internet. Parang nandoon na lahat may kuryente, may internet, kung walang kuryente, may backup, ganyan something. Sa perspective mo like gaano kahirap yung ganong struggle na. So it's actually a really good question kasi nangyari yan. I was in a place na hirap makakuha ng internet. Like there was a spot in Bali na hirap makasagap. So, ang safest bet mo doon is maghanap ka ng cafe. But setting up on a cafe takes a while. So you have to stay there for hours. So, ayun, safest bet, kung nagno-nomad ka, look for a cafe kasi usually malinaw ang internet signal doon. If not a cafe, find a very public place. Yun. So you mean you connect doon sa wifi na pinoprovide ng cafe na minsan talaga kapag wala kang choice. Pero sometimes roaming data is really good. Oh, nice. There are many countries na mas mabilis ang internet sa atin, honestly. Yeah. So, yeah, yun yung Pero depende talaga sa work mo. If you're a developer, I wouldn't recommend going nomad. Like yung pure developer na product. Kasi ako, devrel ako. So, I have to do workshops. I have to do community. So, it's in the nature of my work to go around. Yeah. Yun Yun yung mahirap sa devs like. Kung ikaw talaga nandun ka sa ako kasi like may mga times na every 2 weeks lumilipat ako ng ibang lugar. Like, minsan pupunta ako ng Manila, minsan pupunta ako ng Davao, minsan pupunta ako ng Cebu. May mga binibisit din na relatives. Yun yung most cases na lumilipat-lipat ako, like may bibisit ako ng relatives, and then yun sa Davao, and then yun nga parang sa akin ang nagiging struggle kasi is yung yung availability sa internet.
Yun yung parang dito sa Pilipinas ako nagiging nomad. Ikaw sa ibang bansa. May mga tendencies na maraming beses ako nagta-travel. So, yun nga, internet talaga yung main struggle namin. Pero, yun, medyo may point ka dun sa, ang hirap mag-dev pag hindi ka masyadong accustomed sa lugar. Yeah. Parang lilipat ka sa ibang lugar tapos parang gusto mo kasi pag dev nandun ka lang eh. Sobrang sedentary ng dev na kaya nga makikita mo ibang dev nag-gym talaga eh. Kasi to maintain yung na hindi sila palaging stagnant. Pero yun nga, sobrang Pero kung dev lang. ka, tapos gusto mo mag-travel, what I'd recommend is stay for the long term. Like stay for a year sa isang lugar and then lipat ka ulit sa ibang lugar after a year. Ganun, mga long-term stays. Sa akin, hindi naman ako like nomad talaga. Talagang namamasyal lang while still working. Wow. Pero parang what worked for me siguro is una maging tapat ka sa Maging employer mo. tapat Kasi sabi ko lang minsan na nasa Baguio ako namamasyal. So there are times na baka hindi niyo ako ma-reach. So buti naman sa work naman, yun nga, given na flexible naman yung arrangement. So like, kasi may mga meetings yan. So minsan talaga may times na mahina yung internet. Sabi mo na talaga mahina yung internet. Just be true. Kasi open naman sila about it. Pero nga, napaka-important na kapag ganun communicate. Pero in terms of yun nga, like working, like as developer naman, ang ano kasi sa akin, di ba pag as developer, parang yung background mo laging pareho. So parang as developer na nag-nomad onte, napakaganda like laging may change of scenery. So siguro what I do is, yun nga, like pag may opportunity to kasi yung development naman ako so pwede man ako mag-code kahit spotty yung internet. So parang, okay, pag maganda yung internet, do all of kunin mo lahat ng resources, ganyan. Meron namang offline documentation. So, naka-help naman yung ganun. So, parang kumbaga, ano na yung diskarte na. Kumbaga parang, if you can download as much as you can, tas pag medyo spotty yung internet. Pero usually naman, in the Philippines, if you want to be, around nationwide, okay naman yung internet. Pero if hindi, yung iba nag-invest na talaga sa, sa Starlink. Meron silang parang mini na eh. It's a great investment na. Lalo na pag sobrang hina ng signal. Ganun. Pero good strategy yun. You download all the stuff kapag maganda yung internet and then yung code naman is kaya mong gawin locally ng pwede mong pag-aralan connection. yung mga docs, ganyan. Right. And at this point, I'd like to thank our sponsor, White Cloak Technologies. So White Cloak Technologies is a custom software development company. They build mobile and web applications. They work with leading brands in banking and real estate. Visit their website at www.whitecloak.com to know more. I think sa akin naman, share ko lang, siya, I think may pagka-nomad din ako eh. Pero lang, weekdays lang. So, ako nakatira kasi ako sa, dati, San Jose, Batangas. So, parang 2 hours away from our office. So, minsan ang ginagawa ko, pag pupunta ako mag-onsite ako ng Wednesday, uwi na ako niyan, Saturday na. So, minsan, doon lang ako sa office, minsan, punta ako sa hotel, minsan makikitambay sa, workmate. And yun, siya, yung nakita ko is, siya, very reliable naman yung mobile data nga dito sa Philippines. So, ang ginawa ko, meron akong Smart sa Globe. Nice. Din ako. Good strategy. So, kasi nga meron mga area na mahina yung yung Smart. So, yun. Tapos, every time na pupunta ako ng Manila, may dala na akong damit. Kahit na wala akong plan. Oo. So, para lang, parang ready ako lagi. In case na, kunyari, kailangan ko mag-work hanggang gabi. Tapos, hindi ako makakauwi. So, in a way, lang siya. Parang I'm always prepared to parang stay in a hotel. Tapos, dalawa yung phone ko na dati, Globe saka Smart. Pero question dun, how do you deal the transit between places? Naka-schedule ba siya or or depende lang talaga? Yung transit from Batangas to Manila and then Manila to Batangas.
Well, normally naman madaling araw ng kasi Wednesday ako pupunta. So, lagi traffic eh. So, madaling, pag around 6 a.m. ka umalis sa Batangas, mas likely matatraffic ka na nun. Pero if maga ka umalis, like 5 a.m., parang hanggang sa office namin sa Pasig, sobrang smooth. Like, baka 1 hour and 30 minutes lang. Pero 1 hour kang umalis, like, siguro 6:45, ganyan. Baka abutin na ng 2 hours, 2 to 3 hours yung travel mo. So, kailangan talaga disiplinado ka sa schedule mo eh. Kapag May pattern ka talaga sa schedule. Well, mapo-force ka eh kung yung matraffic. Yeah. Gising ka maaga. Yeah, kahit ako din pag magbubuka ng flight, parang mo siya, may meeting ba ako ng oras na to? Yeah. Para bago ako sumakay ng plano sa airport ka, gawin mo na yung meeting para pagtapos, okay, bye-bye. Talagang calendar reliant yung mga meeting dapat. Nakaschedule lang. Yeah. Oh. Well, natry ko na rin actually like makipag-meeting sa airport. Normally kasi pag kunyari may flight ako out of the country. Ang normal ginagawa ko is morning ko siya sinaset like 9 a.m. to 12 siguro yung nandun na dapat ako sa airport. Kasi 5 a.m. to travel pa ako from Batangas to the airport. Like. So yeah, madalas timing ko na doon ako nag-answer ng meeting habang naghihintay dun sa flight. I think that's one of the biggest downsides of being a nomad. Kasi habang not all transit is short. So habang nasa transit ka, minsan may kailangan kang work na gawin and you have to open your laptop habang umaandar yung sasakyan mo. And that is very difficult. And nakakapagod din siya minsan. It's exhausting. So you must be prepared for these things to happen if you want the nomadic lifestyle. There are certain sacrifices you have to make. Pero yun nga, sabi nga niya, communication is the key talaga. Oo, tama. Kung alam mo naman na dehado ka na dun sa sa sitwasyon mo, mas maganda na sabihin mo na kagad, oy guys, medyo mahina internet ko ngayon. Pero wag mong i-abuse kasi. Yeah. Wag naman araw-araw na walang internet. Yeah. So, yun. So, yun yung So, kailangan maging open tayo. Kung nomad ka or you're traveling within point A to point B, mas maganda talaga. Pinaka the best. Like sa amin, sa US kasi yung employer ko, mas maganda sa kanila yung sinasabi mo talaga. Kahit magagalit sila or basta i-open mo lang na, uy, hindi ako pwede ngayon, malilate ako kasi may nangyaring ganito or nasa biyahe ako at the moment. And then maintindihan naman nila kasi yun nga. You have to communicate. At least the best thing you have to do is being honest talaga. Yeah. Question, ano na yung pinaka worst case na nangyari sa inyo? Na while you're being a nomad in transit, meron na bang I cannot decide. Pero siguro yung last September in Singapore. So, ang nangyari noon is nung pagdating ko sa Singapore, healthy pa ako. Kaso, the second day, I started coughing. Alam niya, then started getting trangkaso. Flu. The very few days was super struggle. And I was at work that time. I still have to go to side events. I still have to attend this and that. Tapos, meeting pa. So, it's tough to balance kasi, number one, may sakit ako. I know I'm contagious. I have to avoid people. Or at least I have to distance myself while doing the work. Although sinabi ko na may sakit ako, syempre, dinala nila ako sa Singapore. So, I have to fulfill my duties in there. So, I think those are one of the most difficult moments na there was one day na nakahiga lang talaga ako and I was telling myself, kailangan kong tapusin lahat ng sakit na ito ngayong araw. Pati sakit na. Nakaschedule yung pag-inda mo ng sakit. And then, after that, just manage yung distance mo dun sa mga tao. And, thankfully, nairaos ko naman siya. But I wouldn't wanna that to happen again. Yun, sa akin, yung pinaka-nightmare talaga is, expectation ko kasi minsan kasi pumunta kami ng resort, ganun. Mag-chill, ganun. Although, even though na-open ko naman, pero nag-commit kasi ako na may internet. Sigurado yung internet.
pagdating ko nung walang signal. So sabi ko, yun, yung mga ganong klaseng, yun, doon ako madalas nadadali. Like, for example, pupunta ako ng beach. Tapos wala palang internet. Nagtry ako ng isang network. Wala din yung wifi. Tapos, yun pa, minsan nagba-brown out pa. So, yun talaga yung nagpunta ako ng isang resort noon nung nagbakasyon ako. Tapos parang nagsabi ako na pupunta lang ako sa island. And then sabi ko may internet naman, sige, baka makaka-reply ako. Eh yun, wala palang internet. Pagdating ko doon, wala palang signal. So yun, parang napagalitan ako kasi kasi nga yun na miscommunicate ko yung mga ganung bagay. So yun. So you have to be prepared at least, or you have to be certain sa mga bagay na papasukin mo in case na you don't have to guarantee everything. So yun. Yun. Isa ka naman siya, parang yun nga, so, galing ako ng Batangas. So, may pupuntahan ako sa Makati. Biglang may critical na issue sa system. Tapos syempre driving ako. So lang naman siya, like voice lang naman siya. So it's like parang voice call lang siya wherein nahatak ako to get my insight on how to resolve the issue. Tapos, supposed to be sa Magallanes lang yung exit ko eh. Parang napunta na ako sa Buendia. Lumagpas na ako ng ilang exit. Kasi nga, I was trying to help out. Tapos nag-drive lang ako sa may... Ang hirap. Yeah. Pero naman siya. Yun, luckily, it's still a phone call. Parang, naman, manageable naman siya. Pag ganun. Yan. Nakalimutan ko lang na kailangan ko pala umexit. So, dire-diretso lang ako. Buti hindi umabot ng Baguio. Yun.